Alam ko marami sa atin gusto talaga magnegosyo. Pero laging iniisip, ay baka mahirap, baka di ko kayanin. O baka wala akong oras. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mga negosyo na hindi naman super effort ang kailangan, pero kaya pa rin magdala ng malaking kita? Sa panahon ngayon, ang dami ng paraan para kumita ng malaki kahit hindi ka naman masyadong hands-on. Perfecto para sa mga busy sa work, sa pamilya, o kahit sa mga gusto lang ng steady income na hindi kailangan ng full-time na atensyon. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 8 negosyo na less effort pero malaki ang potential na kita. Bibigyan kita ng mga ideas na practical, doable, at talagang pasok sa lifestyle mo. Baka isa dito ang negosyo na magpapabago ng buhay mo. O baka ito na ang hinihintay mong sign para magsimula. Kaya panoorin mo hanggang dulo para hindi mo ma-miss ang kahit isang opportunities, lalong-lalo na yung number 8. Kasi one time ka lang mag-e-effort dito, tapos limitless pa ang kita. Kaya tara, umpisahan na yan. Ang unang negosyo sa listahan natin ay Digital Content Creation Studio. Sa pangalan pa lang, baka isipin mo, complicated na. Pero trust me, sobrang dali nitong simulan lalo na ngayon. Ang kailangan mo lang ay creativity at tamang tools. Paano? Gamit ang mga tools tulad ng ChatGPT para sa copywriting at Canva para sa design. Kaya mong gumawa ng content na maganda at professional looking kahit beginner ka pa lang. Ang maganda dito, one-time effort lang sa pag-create ng templates or content, tapos pwede mo na itong i-reuse o ibenta sa iba't ibang clients. Pwedeng social media graphics, video scripts, marketing materials, lahat yan in demand ngayon. At ang trabaho mo? Mag-deliver ng content na ready na agad nilang gamitin. Malaki ang kitaan dito kasi mabenta ang quality content lalo na sa mga businesses na walang sariling marketing team. Imagine, kaya mong mag-charge ng per project or monthly retainer fees. Depende sa scope ng trabaho. At kung magaling kang mag-market ng services mo online, endless ang potential clients mo. Pro tip, simulan mo muna sa freelancing platforms tulad ng Fiverr o Upwork para makabuild ka ng portfolio. Gawin mo ring negosyo yung pagbebenta ng pre-designed templates. Less stress, less gastos, pero consistent ang kita. O diba? Hindi kailangan ng malaking puhunan o full-time na commitment. Ang kailangan lang, tamang tools at diskarte. Ang susunod sa listahan natin ay apartment o room rentals. Kung may extra property ka o kahit isang kwarto na hindi nagagamit, pwede mo tong gawing steady source of income na halos wala ka nang kailangang gawin after setup. Ang kagandahan ng rental business, once naayos mo na ang unit, napinturahan, nalagyan ng basic furniture kung kailangan, ang trabaho mo na lang ay kolektahin ng renta buwan-buwan. Kaya sobrang less effort talaga, lalo na kung maayos ang tenants mo. Plus, maraming platforms tulad ng Airbnb at Facebook Marketplace na tutulong sa iyo maghanap ng tenants ng mabilis. Ang kitaan, predictable at consistent. Kumbaga, passive income to na buwan-buwan mong aasahan, lalo na kung nasa magandang location ng property mo, malapit sa schools, offices o kahit tourist spots, pwede kang mag-charge ng mas mataas na renta. At kung gusto mong dagdagan pa ang kita, pwede ka ding mag-alok ng short-term rentals para mas mataas ang per night rate. Pro tip, para siguradong hassle-free ang negosyo, gumawa ka ng malinaw na kontrata. Ilagay mo ang mga rules at payment terms para maiwasan ng abala. At kung gusto mo ng zero stress, pwede kang kumuha ng property manager na bahala na sa lahat ng trabaho. Ikaw na lang ang mag-iintay ng kita. Ang rental business, once set up, talagang pwedeng kumita ng malaki nang hindi ka na masyadong hands-on. At ang pinaka-bonus, tumataas pa ang value ng property mo habang tumatagal. Number 3 sa listahan natin, self-service laundry business. Sa panahon ngayon, sobrang in-demand nito, lalo na sa mga lugar na maraming busy professionals o students. Ang maganda, automated na ang karamihan sa trabaho dito, kaya less effort talaga. Isipin mo, ang mga customers mismo ang naglalaba at nagda-dry ng damit nila gamit ang machines. Ang trabaho mo lang ay siguraduhing functional ang machines at maayos ang lugar. Hindi mo rin kailangan ng maraming staff. Pwedeng isang tao lang ang magbantay kung kailangan. Ang kita, reliable at tuloy-tuloy kasi araw-araw lagi may mga taong walang oras maglabas sa bahay nila o walang washing machine. Perfecto kung nasa tamang location ka tulad ng malapit sa dorms, condos o kahit sa mga residential areas na maliliit ang spaces.
Pwede ka rin mag-alok ng additional services tulad ng folding o ironing para mas mataas ang kita. Pro tip, mag-invest ka sa mga energy efficient na machines para mas mababa ang operational cost mo. At huwag mong kalimutang mag-set up ng cashless payment options tulad ng GCash o Paymaya dahil mas convenient to para sa mga customers mo. Ang kagandahan ng self-service laundry business, hindi mo kailangan gumugol ng buong araw para kumita. Less work pero consistent ang income. Ang pang-apat ay gym business. Kung iniisip mo na mahirap patakbuhin to, think again. Sa totoo lang, with the right setup, ang gym ay isa sa mga negosyong pwedeng magdala ng consistent na kita kahit hindi ka araw-araw na nandun. Sa ngayon, maraming gyms ang halos automated na. May access cards or codes na ginagamit yung mga members, kaya hindi mo kailangan ng maraming staff para magbantay. Focus ka lang sa pagbili ng quality equipment at pag-set up ng clean at welcoming environment. Once naayos mo na to, ang trabaho mo na lang ay maintenance at customer management. Ang gym business, predictable din ang kita dahil sa memberships. Kadalasan buwanan o taonang subscription ng setup, kaya alam mo na agad ang papasok na income. Dagdagan mo pa ng extra services tulad ng personal training, group classes, o kahit vending machines for snacks and drinks. Extra income na agad yan. Pro tip, mag-focus ka sa niche o target market mo. Pwedeng mga beginners, busy professionals, o kahit mga senior citizens. At huwag mong kalimutan mag-invest sa social media marketing para mabilis kang makahanap ng members. Ang gym business, once na ma-set up mo na, tuloy-tuloy na ang kita at halos self-sustaining. Isa pa, habang tumataas ang health awareness ng mga tao, sigurado magiging long-term profitable ang negosyo na to. Number 5 sa listahan natin is water refilling station. Kung naghahanap ka ng negosyo na lagi nang may demand at hindi nawawala ang market, ito na yon. Sa Pilipinas, napakalaki ang pangangailangan para sa malinis at safe na tubig araw-araw. Madali lang patakbuhin ang negosyo na to. Kailangan mo lang ng tamang equipment, maayos na filtration system, at 1 o 2 staff para sa basic operations tulad ng pag-process ng orders, pag-deliver ng tubig, at pagbabantay sa store. Once na set up mo na ang station, ang focus mo na lang ay maintenance ng system at consistent na service sa customers. Ang kitaan, steady at reliable. Regular customers tulad ng households, offices at mga negosyo ang magiging backbone mo. Sa bawat galon na binebenta mo, may malaki kang margin dahil mababa ang cost ng production. Pwede ka rin mag-offer ng delivery services para mas madagdagan ang kita mo. Pro tip, pumili ka ng location na malapit sa residential areas, schools o offices para laging may customers. And don't forget to invest sa good marketing. Simpleng tarpaulin, social media promotions, o word of mouth lang, malaking tulong na. Ang water refilling station ay isa sa mga negosyo na hindi lang basta kumikita pero nakakatulong din sa komunidad. Sa totoo lang, wala na yatang mas steady pang negosyo dito na may pang-araw-araw na demand. Number 6, coffee vending stations. Alam mo ba, tayong mga Pinoy sobrang hilig natin sa kape. Kasama sa kultura natin yan eh. Partner ng pandesal, di ba? Kaya ang negosyo na to ay sobrang in demand. Perfect para sa mga taong laging on the go at naghahanap ng mabilis pero quality na coffee fix. Madali lang patakbuhin ang coffee vending station. Isang beses ka lang mag-i-invest sa vending machine, tapos ang trabaho mo na lang ay regular na pag-refill ng coffee beans, milk at sugar. Pati na rin ang maintenance ng machine. Hindi mo rin kailangan ng staff dahil automated na ang serbisyo. Ang kailangan mo lang ay siguraduhin nasa magandang location ng machines mo, tulad ng mga opisina, schools o terminals. Sobrang laki ng potential nito dahil bukod sa convenience, premium ang bayad ng customers para sa ready-to-drink coffee na abot kaya pa rin kumpara sa mga coffee shops. Sa bawat cup na binibenta ng machines mo, meron kang steady profit margin. Pwede mo pa tong dagdagan ng iba't ibang coffee flavors o tea options para mas marami kang market. Pro tip, kung may existing negosyo ka tulad ng laundry shop, sari-sari store or gym, pwede mong ilagay ang coffee vending station doon bilang additional income stream, hitting 2 birds with 1 stone, di ba? Number 7, self-storage business. Alam mo ba na isa to sa mga negosyo na sobrang low maintenance pero kayang magdala ng steady at malaking kita?
Perfecto sa panahon ngayon kung saan maraming tao at businesses ang naghahanap ng extra space para sa mga gamit nila. Ang kagandahan ng self-storage business ay sobrang simple ng operation. Mag-set up ka lang ng secure na storage unit sa isang lugar at hayaan mo na yung mga customers ang gumamit nito. Ang trabaho mo? Siguraduhin lang na maayos at secured ang facilities. Walang araw-araw na inventory, walang masyadong manpower. Pwedeng isang tao lang yung magbantay sa lugar. Ang kita, syempre steady at predictable din dahil monthly rental fee ang setup dito. Marami kang potential customers tulad ng mga homeowners na walang sapat na storage space sa bahay, small businesses na kailangan ng lugar para sa stocks, o kahit travelers na naghahanap ng short-term storage. Once na fully occupied ang units mo, halos passive income na to buwan-buwan. Pro tip, piliin mo ang location na malapit sa residential areas o business districts at mag-offer ng flexible rental options tulad ng short-term at long-term contracts. At syempre, siguraduhin mong may 24/7 security at CCTV para ma-assure ang customers na safe ang gamit nila. Habang tumataas ang demand para sa extra space, siguradong hindi ka mauubusan ng customers. At bago tayo pumunta sa pinaka-paborito ko sa lahat na nasa list na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. At ang number 8, digital products o online courses. Kung naghahanap ka ng negosyo na one-time effort pero tuloy-tuloy ang kita, ito ang perfect option para sa'yo. Sa digital products o online courses, isang beses ka lang gagawa. Pwede tong ebook, video tutorial, o kahit templates na pwedeng i-download ng mga customers mo. Ang maganda dito, automated ang benta gamit ang mga platforms tulad ng Gumroad, Teachable o Udemy. Ikaw na lang yung magsiset up ng shop at sila na ang bahala sa distribution. Wala kang physical inventory, wala ring shipping hassles. Ang kitaan, exponential. Dahil isang beses ka lang gagawa, pero pwede mo na tong ibenta ng paulit-ulit. At depende sa niche mo, pwede kang mag-charge ng premium, lalo na kung highly valuable yung products or courses mo. Halimbawa, magturo ka ng graphic design o how to start a small business. Kung may skills ka na like programming o video editing, perfecto na gawa ng contents o course. Ang bawat sale ay pure profit na dahil wala kang ongoing production cost. Pro tip, gumamit ka ng tools katulad ng ChatGPT para sa mabilis na paggawa ng scripts or contents at Canva para sa visually appealing designs. Mag-focus ka rin sa niche kung saan may market demand tulad ng productivity tips, freelancing guides o cooking tutorials. Mas niche specific, mas mataas ang chance ng maraming benta. Ang digital products at online courses ay isa sa pinaka-scalable at low-maintenance na negosyo ngayon. Hindi lang to less effort, kundi may potential din na global ang market mo. So ano pang iniintay mo? Simulan mo na ang journey mo sa digital world. Pero kung hanap mo naman ay ang negosyo na mura ang puhunan at sure na papatok sa 2025, baka isa sa 4 na negosyo sa video na to ang sagot. Maraming salamat sa panonood. Peace out!